Hello mga bebe! Paalala, hindi po ito tutorial. Kailangan ko lang kasi magluto kanina kasi sobrang gutom na ako. E nag-read ako ng ref namin. So, may nakita akong mga itlog. Tapos, may mga konting gulay na medyo pasira na. So, kailangan gamitin na. Siyempre, sayang naman kesa naman itapon, di ba? So, kailangan natin siyang i-salvage. So, ayan na nga. Gagawa ako ng egg roll. Egg roll Korean style sana. Kaso, makikita nyo na lang mamaya kung paano ako magluto. Actually, hindi talaga ako nagluluto. So, napagtripan ko lang talaga kanina. Itra-try ko kung kaya ko magluto ng egg roll. So, habang pinapanood nyo kung paano ako magluluto, ako may ikukwento sa inyo. Meron kasi akong pinapanood kanina, How I Met Your Mother. Ewan ko kung sino yung mga nakapanood na sa inyo. Pero ang ganda kasi ng storya. About sa love, friendship, betrayal, family, lahat-lahat. So, ayun na nga. Ang bida doon is si Ted Mosby. And meron siyang barkada. Meron siyang naging kaibigan, si Robin. Babae yun. Na love at first sight siya. Kaso nga lang, magkaiba sila ng gusto. Si Ted kasi gusto niya yung magkaroon na ng asawa, magkaroon ng pamilya, mag-settle down, magpakasal. Kaso si Robin kasi, ang gusto niya casual relationship lang. So, nag-decide si Robin na maging magkaibigan na lang sila. So, pumayag naman si Ted. Kaso, itong si Robin, nagkaroon ng gusto kay Ted kung kailan may girlfriend na si Ted. O, diba, ang noong nililigawan siya, binasted niya. Kung kailan may girlfriend na si Ted, saka naman siya nagkagusto. Pero, hindi niya inamin yung nararamdaman niya kay Ted. So, naglaro siya, tagu-taguan ng feelings. Naging part ng group of friends nila, si Victoria, yung girlfriend ni Ted. Kaso, kahit anong gawin niya, hindi niya talaga magustuhan yung girlfriend ni Ted. Umabot din ng 2 months ang relasyon ni Victoria at ni Ted bago nakatanggap ng offer si Victoria na kailangan niyang pumunta ng Germany. So ngayon, papasok ngayon ang LDR, Long Distance Relationship. Nung malaman ni Ted na pupunta ng Germany si Victoria, nag-decide sila na mag-break na lang kesa magkaroon sila ng LDR. Kaso, sa sobrang mahal nila ang isa't isa, hindi rin nila kayang mag-break. So, nag-decide ulit sila na i-work out na lang ang LDR. Nung umpisa, okay naman. 1 month, 2 months, okay pa. Andun pa rin yung excitement nila, nandun pa rin yung pagmamahal nila sa isa't isa. Kaso habang tumatagal, nagbabago na rin yung nararamdaman ni Ted para kay Victoria. Nagpapadala si Victoria ng package kay Ted. Kaso si Ted, kahit sinasabi niya nagpadala siya ng package kay Victoria, hindi naman pala siya nagpadala. Nagsisinungaling siya. Tapos si Ted, nag-aantay lang din ng tawag ni Victoria kasi nga, sobrang hectic ng schedule ni Victoria. Tatawagan lang siya kapag may free time na si Victoria. Kaso nahirapan na rin si Victoria, so nag-decide siya na mag-message kay Ted na kailangan nilang mag-usap. Tapos itong si Ted, yung mga reklamo niya about sa LDR, sa mga nangyayari, kay Robin siya nagko-confide. Kay Robin siya nagsasabi. So, lalo silang naging close. Etong si Robin, hindi niya na yata kayang mapigilan yung nararamdaman niya na kailangan sabihin niya na kay Ted. Kaya tinawagan niya si Ted na pwede ba siyang pumunta sa bahay niya. At ito namang si Ted, alam naman niyan tatawag ang girlfriend niyang si Victoria. Noong gabi na yon, nagpunta pa rin siya sa bahay ni Robin. Kasi nga, nalaman niya sa mga kaibigan nila na may gusto sa kanya si Robin. Kaya nung gabi na yon, doon na nangyari ang cheating mode. Etong si Ted, hindi niya sinabi kay Robin na hindi pa sila nag-break ni Victoria. Ang akala ni Robin, break na sila ni Victoria. And then, tumawag nung gabi na yon si Victoria at ang nakasagot si Robin. So, ayun na nga. Nag-break si Ted at si Victoria. At nagkagulo din si Ted at si Robin. Hindi talaga para sa lahat ang LDR. Nagkakaroon talaga ng problema about sa long distance relationship. Lalo na kung hindi kayo magkakasundo, lalo na kung hindi kayo magkakaintindihan. Mas mahirap din yung nagkasama kayo bago kayo naging LDR kesa sa, alam yung malayo kayo sa isa't isa at nagkaroon kayo ng relasyon. Dapat talaga hindi kayo papasok sa isang relasyon na hindi nyo kayang panindigan. At kung meron pa rin kayong lingering feelings sa isang tao,
Lumayo-layo muna kayo, saka kayo makipagkaibigan kung talagang wala na kayo nararamdaman para sa tao na yun. Kasi yun ang magiging dahilan kung bakit kayo makakapanakit ng ibang tao, mandadamay pa kayo, magpapaiyak pa kayo ng ibang tao, at makakagawa pa kayo ng kasalanan. Ang hirap din no, yung dapat na sa'yo na ang isang tao or isang bagay, kaso binitawan mo pa, pinakawalan mo pa. Ngayon, kapag meron na nagmamay-ari ng tao na yon or nung bagay na yon, aba, sa kayo gustong-gustong kunin. Balik tayo kay Ted at Robin. Nagkatuluyan naman sila. Naging sila din naman. Kaso, nag-break din sila after a year. After a year din yata yun. Oo, tama. After a year. Kasi hindi talaga sila magkasundo. Magkaiba talaga ang gusto nila. Sa umpisa lang naman talaga masaya ang isang relasyon. Hindi naman lagi, hindi naman sa buong relasyon nyo, puro saya lang. Nagkakaroon din ng problema. Kasi guys, kung saya lang din ang hanap nyo sa isang relasyon, hindi nyo kailangan ng girlfriend or boyfriend. Ang kailangan nyo, barkada. Ang kailangan nyo, kaibigan. Hindi ka relasyon. So kung puro saya lang din ang hanap nyo, makipagkaibigan na lang kayo. Huwag kayong papasok sa isang relasyon na hindi nyo kayang panindigan, na hindi nyo kayang ayusin kung ano man yung problema na magaganap sa inyo. Magkaiba ang barkada at karelasyon. Kung puro saya lang, doon kayo sa barkada, doon kayo sa kaibigan. Pero kung gusto nyo ng seryosohan at kayang-kaya nyo panindigan ang lahat-lahat na pwedeng mangyari sa isang relasyon, saka kayo pumasok, saka kayo magkaroon ng commitment sa isang tao para walang nasasaktan, walang naluloko, at syempre, para masaya pa rin kayo. Kahit na nag-aaway kayo, kahit na hindi kayo nagkakaintindihan, hindi kayo nagkakasundo, at least magkakabati rin naman kayo bandang huli Napahaba na ang kwento ko pero nagugutom na talaga ako. Kailangan ko nang kumain. So, ayan na nga. Nakapagluto na pala ako ng egg roll. Nakita nyo na ba? At syempre, noodles. Ito ang breakfast natin ngayon. Okay ba? Hindi man naging perfect yung egg roll ko, pero okay naman na siya. Kaya-kaya pa rin siyang, kaya-kaya pa rin siyang kainin. Masarap pa rin naman siya kahit hindi presentable. Okay, salamat sa panonood. See you!